Hello po sa inyong lahat mga kamatyas, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ang i-analyze natin ay ang aking sariling laro. Nitong nakaraang Title Tuesday, early edition, sumali po tayo, nakaabot tayo ng round 1 at natapos natin hanggang round number 11 at ito yung aking last round against Grandmaster Inian P ng India. Siya yung Super Chess 02 username sa chess.com. Nag-enjoy ako dito at sinalihan ito ng 700 plus titled players. Sa end part po papakita ko sa inyo pang ilan ba si Coach Naba. Ayan. At mamaya sasagutin natin yung puzzle at malaman natin kung sino siya shoutout. At meron tayong panibagong puzzle of the day sa video na ito. Pakisolve nyo na lang po. Pag tama kayo, pumasok kayo sa top 10, shoutout yon sa next video. Ang ginawa ni GM Inian ay nag D4, Knight F6, C4, G6, pinasok ko yung King's Indian. Paborito ko talaga yan. Bata pa lang ako. F3, nag-King's Indian Semish variation. At nag-C5. Ayan, Benoni setup, naka-C5. D6, Knight GE2, nag-E6 para bawasan yung sentro. Kasi masyado pong matigas yan at makapagbigay luwag-luwag sa developments ng black. Knight G3, kinapture ko at nag-Rook E8, Bishop E2, Knight A6, ayan, para ilalagay ko sa C7, tapos mag-Rook B8 ako, mag-B5 ako. Yan talaga ang laro ng King's Indian. Sentro, tapos queenside, at nag-castle. Dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, may mga nagtatanong kasi sa akin ganito Coach, ba't hindi kinapture yung knight? Mado-double pawn. Pagdating sa pawn structure na usapan, pangit nga. Pero, ang mabigat nito, bishop pair pa rin nasa akin. Delikado ang puti dyan. Tapos mag-Rook B8, magagamit ko yung B file para maging aktibo ang tore ko sa queenside. Mape-pressure pa yung queenside ng puti. Yan po yung kapalit ng double pawn. Okay? Kaya sa ganito, hindi pinapansin yan. Talagang kinakaslingan lang yan. At nag-Knight C7 na ako. Tuloy pa rin ako sa plano ko na mag-Rook B8, B5, B4, at nag-Bishop G5. Ayan, medyo nasindak ako dito. Bakit kaya? Napatanong ako kaya pinaalis ko, kakapturin niya ba yan? Nag-Bishop E3 lang, ayun, para mamaya papatong ng Queen D2 at magkaroon ng tempo attack sa H6. Bishop D7, tuloy pa rin ako sa plano ko na magbi-B5 at yan ang novelty sa laban na ito mga kamatyas. Dahil ayon pala sa recorded game pa, may tumira na ng Rook B8 at may tumira ng diretsong B5. Ayan, nainis, sinacrifice na parang bengko. Pero sa ganitong position, kinapa ko na ito hindi na ako aware dito, kaya ako nag-Bishop D7. Ang purpose ko lamang dito ay mag-B5 at makapag-create ng atake kagad sa queenside. Ayan, Queen D2, pinagpatong, may threat sa H6, King H7 para depensado, nag-A4. Ayun, ayaw niya akong pa-B5-in. Nag-A6 ako, talagang pipilitin ko mag-B5. Nag-A5, kinontrol niya ang B6 square ko at dito hinamon ko ng knight to knight. Para pag kumapture dyan po ng pangkakapture ko, mayroon akong mainam na control sa queenside. Nag-Knight A4 si GM. Lulundag doon sa kanyang strong. Weak naman sa akin yung B6. Knight D4 pumasok ako at nag-Knight B6 pumasok din siya. Dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung knight mo? Makukuha yung pawn mo. Sa D4, 1 pawn down. Meron kasing knight takes E4. Ayun, no? May beaten. Threat yan. Delikado siya dyan, mga kamatyas. Kasi mabubuhay yung bishop ko. Pag nag-queen D3 dito, pwede kong capturein muna, then bishop B5, laglag ang bishop. May mga ganon, ano? So, balik tayo. Kaya dito, pumasok, knight B6. Yun nga lang, mga kamatyas, nagkaroon ako ng napakagandang pagkakataon. Knight B3. Double. At yun nga lang, nag-queen C2. Dito medyo questionable sa akin kasi pag capture ko ng tore, naka-threat pa queen niya. Hindi siya pwede makasabay. Kinapture niya ng tore at nag-Rook B8 ako. So nagpa-quality down siya dito maliwanag, pero iniisip ko ano kapalit? Hindi kaya napakalakas ng knight niya sa B6, nakakapagpasikip ng galawan ko sa queenside? Hindi kaya ganun ang kanyang plano? Ayan, Rook D1, Bishop B5. Hamo na, palit-palit na, quality up na Nag-Bishop C4, Knight D7, talagang hanggang dulo ko na siyang hinabol ng palit-palit dyan. Kinapture, Queen takes, kitang-kita po, napakaginhawa ng position ko. Tapos ito pang B6, another good move. Kasi para mabuksan, magkaroon ng pressure ang queen side niya.
Capture, nag-rook E1, ayun o. Ready to launch na. Mag-bishop A4 na ako, bagsak yung pawn niya sa B2, nag-B3, napilitan siyang gumanyan para walang puntahan yung bishop ko. Yun nga lang, ang drawback ng B3 niya, tingnan niyo po yung bishop sa A2. Di ba tawag nila dyan, parang malaking pawn. Baradong barado. Nag-rook B7 ako, F4, ayan, nagbabadya na mag-E5 si GM. At dito nag-C4 ako. Pinuwersa ko na siya mga kamatsas para makapasok talaga ako. Oh, at least may pasok, di ba? Nag-Queen C1, pasok. Ayun, ang malaking problema dito. Paano niya isasalba yung bishop? So dito pa lang pakiramdam ko, winning na ako dito. Pero syempre, hindi pa rin ako nagpapakumpante kasi Indian Grandmaster ito. Naku, napakalakas po ng Grandmaster or mga player sa India. Nag-C5. Ayun, dito medyo nagtaka ako. Binigay ang bishop pero capture pa rin. C6, Queen C7, E5. Napaganto ako dun. Uy! Napaganon ako sa video. Ayan, sa mga gusto pong manood ng ating recorded actual game dito. Pinagpatong ko. Battery ako sa second rank ng King H1, capture, Bishop G1 para depensahan niya. Kinapture ko at nag-Knight E4 siya. Gustong gusto dito ni GM na i-push niya talaga yung D6 later on. At dito, para maiwasan na yung mga complications, talagang winalis ko na yung mga panghuling panggulo. Ang dami ko namang lamang na pyesa. Pag marami kayong lamang na pyesa, mga kamatyas, pwede nyo isole ng isole. Maging malinis lang ang posisyon, lamang ka pa rin naman. Hindi naman hanggang dulo talagang ayaw na ayaw mong ibalik yung isang pyesa. Dami mo nang lamang eh. Ayun, capture. At dito po, huling bitaw na tira. Sige, ipag-guess ko sa inyo mga kamatyas bago natin tignan ang final standing ng early edition na ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatyas. Congrats sa nakakita ng Rook GE2 tapos nag-resign. Bakit? Kasi babagsak na yung knight niya sa E4 na kapin. Ayun, nakachamba tayo. Ang saya ng last round ko dito, mga kamatyas. Sulit ang puyat. Kasi medyo parang nakatulog ako ng maganda dito. Nakatulog ng nakangiti. Ayun, ito ang standing ng early edition. Pang ilan ba si Coach Naba? Yan. O, ang nag-champion dito ay si Hikaru Nakamura, second si Alireza Perusia, third si Grishuk, si Magnus Carlsen, pang 5 oh. Ayun. At ako po ay 7.5 points. Tingin ko ako yung hindi naman sa highest pointers na Pinoy na sumali dito. Ayun, mula pang number 49th hanggang 7.5 ako eh. Pinakamababa tiebreak ko sa 7.5 eh oh. Pang number 68. Ayan, 49 to 68. Tied ang score, 7.5 points. Ayan, sa baba nito mga kamatyas oh, ang dami pang mga super GMs dito. Tambak yan out of 700 plus. Masaya na rin po ako, naka 7.5 points and hindi naman tayo masyadong kalayuan kung sa usapang napakaraming titled players sa buong mundo ang sumali. Sumali din po dito yung mga iba pang Pinoy eh. Ayan, tingnan nyo na lang po ang final standing kung sino pang Pinoy ang gusto nyong makita dito sa marami kasi kaya hindi ko na i-scroll down pa. Nakamura hari talaga ito ng Title Tuesday. Mamaya kaya, Tuesday ngayon, sali kaya ako mga kamatyas. Tingnan natin kung kakayanin ng ating schedule ha. Kasi dikit-dikit, grabe ang schedule. Okay, solve natin yung puzzle nakaraan. Ayan. O, kanino ko ba iniwan to? Sa laro nila Wesley and Pragnananda, kung di ako nagkakamali mga kamatyas. Sagutan natin ito at nang makapag-shoutout tayo. Sa lahat ng sumagot ng King G5, yan ang good move. Capture yan, di ba? Tapos King G6, gagamitan ng opposition. Pag nag King D6, King F6, King D5, and King E7. Squeezing. Walang magagawa ang black dito kahit anong gawin eh. Mapipis at mapipisa eh. Kuha yung mga pawns eh. Kahit magwala pa yan dyan, kahit hindi napansinin yan. Capture, gagalaw ang king, capture. Very easy na to. Very easy na to handle. Mapopromote at mapopromote ang pawn ng queen. Okay. Ito ang tamang sagot. Medyo malungkot nga lang kasi marami pong sumagot pero iba-iba yung sinagot. Yun lang. Challenge yan sa mga gusto magpa-shoutout. Kailangan sagutin ng tama.
Complete at malinis ang chess notation. Shout out kina Justrenzo, Aaron Dominguez, Bubuli, at kay Ferdinand Plebi Atterrado. Combined na yan ng YouTube at ng Facebook, mga kamatsas. Yan lang talaga yung nakitaan ko na kompleto ang sagot. Talagang tumbok na tumbok ang ideas, alam nila. Yung iba po, isang tira lang, 2 tira, kailangan kita talaga. Kailangan makita po, mga kamatsas. Hindi pwedeng 1 tira lang o 2 lang. Kailangan pabutin nyo ng mga pangatlo. Yan, okay na yan. Okay? At ang puzzle of the day natin, yan po nasa gilid. It's white to play. Find the good move na diretso ang momentum na kayang maipanalo ng puti. White to play and win. Sasagutin natin yan sa ating next video. Unang makalima na tamang sagot sa YouTube, 5 sa Facebook, combined 10 yan. Shoutout natin sa next video natin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.